Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ng Biyernes, maulang Biyernes at andito naman po tayo sa Usapang Politika live para sa mga friends ko sa Facebook at dun sa mga followers ko dito sa Facebook at mga subscriber ko sa YouTube. Tayo po ay mukhang replay na uli. Maaga-aga tayo ngayon kasi wala ngayong impeachment trial. Bago ang lahat, gusto kong ibalita sa inyo na na-dismiss na po ang kasong isinampa ni Israeli Tutorion, 10 ng kanyang mga kasamahan na mga pro-Duterte, lawyers at iba pang mga kasama. At pati na rin ang kampo ni Vice President Sara Duterte, sinampa nila sa Korte Suprema na kini-question ang legalidad at constitutionality ng House impeachment proceedings. So ngayon iyon po ay dinismiss na, binasura na dahil ang ano moot na kasi ang sabi ng Korte Suprema hindi wala nang didesisyonan kasi hindi na transmit na yung kaso sa sa trial court which is the Senate, and ang Senate niya nagsimula na. So madaling salita, kahit na hindi substance ang pinag-uusapan, sinabi ng Korte Suprema, political process na yan, wala na kaming magagawa dyan. So in short, wala na pong saysay ang mga reklamo. Hindi na po pwedeng umubra ngayon yung mga sinasabi ng mga abogado ni Sara Duterte na kini-question pa namin ito sa Korte Suprema. May remedy pa, wala na pong remedy. Tuloy na po yung, wala na. Wala nang hadlang ang impeachment trial. Clear na ng Supreme Court. Kahapon din, kanilang madaling nabalitaan natin na si Apollo Kibuloy ay ni-request na ng ng Estados Unidos na i-extradite dahil may mga kaso din siya doon. Bagamat hindi ito madali, kasi dadaan to sa proseso syempre, dadaan to sa korte. Kasi may mga kaso din si Kibuloy dito eh. So, anong gagawin ng ating gobyerno, lalo ng Korte Suprema, papayagan ba nila na may extradite si Kibuloy kahit merong mga kaso dito? At ang ikatlo na medyo nagulandang ako ngayong umaga, nakita ko na meron palang bumaligtad na mga Maleta Boys na nag-ano na ng affidavit na sila daw ay pinilit lamang. Pinilit lamang sila ni Baligod, pinangakuan ng maraming pera at proteksyon, at itinuro din na si Senator Dante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor ay nasa likod din nito. Bagamat yung isang affidavit medyo nakakapagtaka kasi meron din sinasabi na siya ay pinilit din ng ombudsman para magtestigo. Kasi kung natatanda natin, ang kanilang affidavit na inilabas noon ay grupo na affidavit. So sinasabi nitong lima na yung grupong affidavit na yon, sila ay napilitan lamang. Pero yung isa naman ngayon, ang sinasabi doon sa kanyang affidavit, nitong huli na idiniin din niya further, si dating speaker Martin Romualdez, ito yan daw ay pinilit din siya ng ombudsman. So medyo may kaunting angulo itong isang anong to. Babaga natin to. So sinasabi ko lang sa inyo yung mga tatlong balitang ito na siguro ay gusto nyong malaman, at may mga natutuwa. Pero ito yung usaping legal. Lalo na yung usapin ng extradition. At kasi yung issue dito, susuko ba natin ang ating karapatan din kay Kibuloy sa Amerika dahil siya ay may kaso din doon, pero may kaso din siya dito. At tungkol ba dito, ano mangyayari, ano epekto nito doon sa kaso naman itong mga Maleta Boys, at lalo na doon sa kaso sa ombudsman. Kasi yung sa ombudsman, di ba may kaso si Martin Romualdez doon? Hindi pa naman kaso, pinapaimbestigahan. Meaning wala pang isinasampang kaso ang ombudsman sa korte. Pinapaimbestigahan pa lang. So anong epekto nitong pagpapaimbestiga na to ng pagbaligtad ng apat na ito o lima? Anyway, ang ating pag-usapan ngayon ay itong ayoko naman kasing nalulunod tayo sa ah, kalungkutan na parang lahat na lang ng nagtatrabaho sa gobyerno ay tiwali. Ako po nagtatrabaho ko sa gobyerno pero malinaw po malinis ang konsensya ko. May mga kapatid ako nagtrabaho sa gobyerno, meron akong kapatid nagtrabaho sa DPWH, meron akong kapatid nagtrabaho sa Land Bank, meron akong kapatid na naging UWIS. At ang tatay ko at ang nanay ko ay nagtrabaho na matagal sa gobyerno. Nanay ko isang public school teacher at ang tatay ko ay isang lawyer na nagtrabaho sa Commission on Audits. Sa madaling salita ay mga gobyerno
nagtrabaho sa gobyerno pero alam ko hindi po sila tiwali. Lalo na ang tatay ko, madaling matempt sa COA. Maraming mga mayayamang auditor daw. Pero ang tatay ko ay nagsimula kami na ang bahay ay modest lang hanggang sa hindi naman kami yumaman ng husto. Hindi nga kami yumaman eh. Mayaman lang sa mga anak at apo. So, yun yung ipagmamalaki natin. Hindi po lahat ng nasa gobyerno ay tiwali. At nakita po natin ito sa impeachment trial na ito, niremind tayo na hindi lahat ng nasa gobyerno ay tiwali. Huwag tayo magkaroon ng marami pa po, mas marami ang hindi tiwali. At ang mga nakikita nating halimbawa po nito ay si Mark Jan Calilong, yung nasa gitna sa kaliwa ninyo pero sa kanan. Ano ba? Nasa nasa bandang kanan ko pero nasa kaliwa ninyo. 'Di ba? Si Martian Calilong yun, nasa gitna. Siya po yung unang naging testigo. Siya po yung taga NBI. At ang pangalawa po ay si Jeremy Lotok, isa pong abogado. At siya po ay nag-testify din para sa NBI. At ang ikatlo po ay itong si Roderick Wamil na taga-Commission on Audits. Sila po yung mga nauna, maliban doon sa dalawang nagtrabaho na bank manager sa Land Bank, kasama rin po yon. Pero itong tatlo pong ito yung mga talagang sumalang ng husto sa cross-examination. At napatunayan natin na sila ay tapat na nagtrabaho sa serbisyo nila, ay sila ay tapat na nanilbihan sa bayan. Si Karilong po ang kanya naging trabaho ay patunayan yung authenticity ng mga video na nagpapakita na si Sara Duterte nagbanta sa Pangulo. At si Jeremy Lotto ay nagbigay ng ng patunay kung paano inimbestigahan ito. At kahit na anong gawin sa pagtatanong, balibalik ta rin pahinain ng kanilang testimonya, walang nangyari. Pinandigan nila, nakita natin ang kanilang katatagan, ang kanilang dignidad, ang kanilang katapatan sa bayan. At nandun din ngayon recently si Roderick Wamil, isa pong lawyer at at CPA, accountant, parang katulad ng kapatid ko na yung lawyer CPA. At ito si Roderick Wamil ay nagtrabaho sa Commission on Audit sa ICFAO, doon sa mga nagbubusisi ng confidential funds ni Sara Duterte bilang Vice President at bilang DepEd Secretary. At nakita din natin sa kanyang katatagan, ang paniniwala, ang paninindigan. Hindi siya natinag. May mga butas ng kaunti yung mga, hindi naman butas eh, kasi hindi naman kailang perpekto ang testimonya eh. Pwede magkulang ka, pero yun ay patunay na hindi na-rehearse. Talagang pumunta sila doon, dala nila mga dokumentong kailangan at sila ay nanindigan sa katotohanan. At ko bilib ko kay Roderick Wamil kasi nakipagtalo pa siya kay Senator Amy Marcos. So these three has reminded that the government is not short of competent, principled, intelligent public servants. Pero at the same time, unfortunately, ang problema natin, may mga senator judges na kung mag-asta, akala mo sila ay mga defense lawyers. Nakikita ko po yan ngayon sa aking kaliwa na nasa kanan ninyo, di ba? Si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano. Although nandiyan si Lauren Legarda minsan, biglang nawala na si Lauren, di ba? Nasa abroad na daw, kasama yung si Leandro Leviste o iba daw yung pinuntahan. Minsan nagsalita din si Bongo, pero ang apat na ito lang pinaka-notoryo sa lahat, lalo na kahapon. Kahapon ba yun, isang araw, ng Miyerkules? Kung paano binadger na Amy Marcos si Roderick Wamil. Hindi pinapatapos. At kitang-kita mo talaga agenda niya. Ang agenda niya ay aminin ni Roderick Wamil na hindi accountable officer si Sara Duterte. Mali naman ang pinanghawakan ng senadora. Sapagkat tama, si Gina Acosta at saka si Fajarda ang accountable officer pagdating sa cheque. Ang silang SDO eh. Pero malinaw na sabihin sa jurisprudence at sa accounting law, ang head of agency, lalo na't pumirma ka, nakita naman natin ang pumirma si Sara Duterte sa mga liquidation, sa disbursement, nandun siya, pumirma siya lahat. Alam niya. At ikaw ba SDO ka, kung special disbursing officer ka, milyones, 125 million ng iyong winidraw, gagawin mo ba yan kung walang basbas ng pinaka-head ng agency? Ang laki-laking pera, no?
Mas malaking pera pa yun sa budget ng opisina namin, ah. Di ba? Di hamak. So, kung may pera kami ganyan, napaktayo na namin yung building namin mas maganda hanggang ngayon, hindi pa napapatayo. Right? So, malinaw na pinagtatanggol ni Amy Marcos si Sara Duterte. Kitang-kita na. Wala nang kahihiyan. Lalong-lalo naman si Robin Padilla. Ayun, no? Oh. Si Robin Padilla na ang sabi ng kanya abogado napakatalino daw. Muntik na ako mabilookan habang ako yung nagkakape. Muntik ko na may buga yung kape ko ngayong umaga na mabasa ko yung sabi nito ni Attorney Hinlo ba yun? Na nagpati doon siya nagulat kay sa katalinuhan ni Robin Padilla. Parang saan ang galing yun? Ah? Ano katalinuhan meron na ang akala ay ang usapin ng mga aktivista sa college ay sakop ng DepEd? Malinaw naman ang DepEd hanggang senior high lang. Attorney Hinlo, ano ba yung sinasabing matalino yung kliyente? Di ba? Ang matalino, hindi makukonfuse. Di ba? At ang pinipilit naman ni Robin Padilla kahapon kay Wamil, yung point na parang tinanong, alam mo ba, pumupunta pa sa mga bundok. Yung mga petsa ng pag-release daw ng cheque, yun naman petsa na walang naging pag-atake ang NPA. Na para bagang, teka muna, ang ibig sabihin, ginamit yung 125 million para hindi umatake ang NPA. Anong ginawa doon? Di ba? Binili yung NPA, binayaran. Di ba? Hindi ko alam yung causality. Yung mga anibersaryo, itinaon daw na anibersaryo ng NPA yung pag-withdraw. Parang, o may mga event na kaya walang nangyari. Parang sa manisalita, he is again using his platform to argue that, hindi pwede maging magnanakaw si Sara Duterte. Ginamit niya sa tama. Red tagging uli ang ginamit ng lolo mo. Alam mo, kung naniniwala ka matalino si Robin Padilla, siguro, kalbo pa rin ako ngayon. Diba? I don't know. So ayan, naandyan din si Alan Peter Cayetano na ang with audacity claim na siya daw ay neutral. Kailan naging neutral si Alan Peter Cayetano? Mag-show of hands nga tayo. Sino ba? Oo, si Kalilong naka-show of hands, nanunumpa. Pero sinong maniniwala na si Alan Peter Cayetano ay neutral? Neutral ba siya? Paano magiging neutral si Alan Peter Cayetano? Aber nga. Ay kitang-kita naman natin from day one. He has been making, of course, nagpapanggap siya na above ground, nagpapanggap siya na legalistic, pero ang argument siya is making a case for the respondent, the defense. Lalo na yung kapatid niya si Pia Cayetano na ngayon tuloy may ethics case. Kasi ang Pia Cayetano ay nag-share ng spliced video, yung video ni Chel Jokno, yung argument ni Chel Jokno sa oral argument tungkol doon sa pagsasabina ng mga bank records and financial records and tax records, ay in-splice para ipalabas na umamin si Chel Jokno, nagbabakasakali lang sila. Which hindi naman yun ang sinabi ni Chel Jokno. At ginawa niya yun sa labas ng trial. Malinaw na pagtatanggol sa parte ng depensa. So, the problem is actually this. Chis Escudero is so strict when it comes to counsels for the prosecution and the defense. And, of course, that's needed. He is very strict in terms of the behavior of witnesses. Pero hindi niya masopla itong mga to. Well, nag-try na siyang sumopla kahapon, pinatigil niya si Alan Peter, hindi pwedeng tanongin yan, ganun din si Bam Aquino, kahit si Tito Soto. Pero kailan niya sinopla si Amy Marcos? Kahapon, out of order na yung ali. Kung ako yung sinabi ko na, teka, out of order ka na. Si Robin Padilla, sasabihin ko, you're arguing the witness. Kasi itong mga to, ang dapat ginagawa nila ay hindi cross-examination. Ginagawa nila clarificatory. Ano bang clarificatory? Ang clarificatory, nililinaw mo lang, meron ka lang gustong linawin. Hindi ka nakikipagtalo. Hindi ka naghuhusga na mali ang sinasabi. Of course, there are also senators like Senator Lacson, for example, is sometimes
arguing with the witness, saying that you're wrong or saying you don't know that. Kahapon na lang yung sabihan niya na wala ka kasing security clearance. Parang, sabi ko, hindi naman yun yung point eh. Dapat nagka-clarify ka lang, di ba? So even senators who are not considered to be defense lawyers, minsan nagkakaroon sila ng gano'n. Si Senator Raffy Tulfo, maraming question din na halos minsan ay nag-make na ng conclusion o kaya argumentative. Pero napansin ko sila, pinupunan ni Cheese. Eh, itong si Aimee sa si Robin na dapat niyang pinuna. Pinabayaan. Nung Miyerkules. Nung Miyerkules was the perfect timing for him to call this two out of order and yet he didn't. Para bang pag ikaw nanonood, iniisip mo, anong recourse natin bilang mamamayan? Pera natin ang ginagastos ng mga to eh. Kumakatuman sila sa atin. Binabastos nila ang konstitusyon. Binabastos nila ang hangganan ng kanilang karapatan bilang mga senator judges. Eh kahit na yung mga councils, di maka-object eh. So, these people are going to pass judgment on the fitness of Sara Duterte, and yet they are the ones who are showing that they're not fit to become senator judges. That is the problem. Anong recourse natin? Hintay na lang natin na mag-run for re-election tong mga to. Diba? Hindi tayo pwedeng tumakbo sa Korte Suprema kasi sabi ng Korte Suprema wala tayong standing. Pwede na lang tayong ganito, mag-vlog, mag-post, magpahiya. Ang problema wala namang hiya yata ng mga to. Paano mahihiya? Ang kapal na ng mukha. Hindi ba? So anyway, yung pag-asa natin ay ang mga empleyado ng gobyerno katulad ni Mark Jan Calilong, ni Jeremy Lotok, na marami nagsasabi kamukha daw sino nga ba yung batang Quiapo. At etong mayroon kong kaibigan, crush yan eh. Parang, parang artista para daw kamukha ni, may artista siyang binanggit eh. At itong kamukha ng opisina ko naman itong si Roderick Wamil, kamukha ng isang professor dito sa aming school. Itong mga to, itong kumakatawan ng what is correct about government service. Padamihin pa natin ang mga katulad nila. Itong mga nasa kabila naman, mga halimbawa na mga may kapangyarihang iginawad sa kanila ang bayan pero hindi tinutupad ng tama ang kanilang tungkulin. Bawasan natin ang mga katulad nila sa ating lipunan. Sa susunod na eleksyon, mag-isip na tayo. Pero lekat itong si Robin Padilla, number 1 pa sa pagiging senador niya sa service. Kaya minsan iniisip ko, minsan ang problema talaga tayo. Kaya nga ako sa ganito na lang simple. Pag may nakukuusap akong tao, ang daming reklamo sa buhay, tatanungin ko na lang, binoto mo ba si ganito? Binoto mo putang sorry po. Sorry po. PI mo. Ibinoto mo yan eh. Ibinoto mo mga katulad nito. Gamitin naman natin mga utak natin. May mga tao nagagalit pag sinasawang ng bobo at tanga. Yung iba sabi, huwag ka naman magtawag ng bobo at tanga, lalong boboto yan sa mga yan. Abay kung boboto ka kay Robin Padilla dahil tinawag kang bobo at tanga, nagalit ka, anong tawag mo doon? Katalinuhan ba yun? Di ba patunay ba yun? Hindi. Ako, pag tinawag kong bobo at tanga, patutunayan ko sa inyo hindi ako bobo at tanga. Ayusin ko ang boto ko. Di ba? Hindi ako magmamaktol. Di ba? Anyway, sabi ng isa, bakit daw tinatakpan ng ulo ko si Robin Padilla? Sabi ko, siguro nga by nature, kailangan siyang itago. Anyway, wala nasa gitna siya, ayan oh. Di ba? By the way, AI yung gumawa niya, ginawa ko yan. Yung picture nitong mga matitinong mga government officials, yan po ay kinuha ko sa internet. Sabi ko nga, gusto ko sanang i-attribute, pero yung nag-post, shinare lang niya. So hindi ko na alam kung kanino galing yan. Hindi ka akin galing yan. Pero yung kabila, ginawa ko yan. Tapos pinagsama ko na lang silang dalawa. So ibig sabihin yan, AI pa rin ang gumawa. Pero yung itong tungkol sa impeachment trials reminded, kinuha ko yan sa social media. Hindi ko nga na lang alam ang attribute sa inyo ang original na gumawa niyan. Kasi yung nakunan ko niyan, shinare lang niya. Diba? So, hindi ko naman pwedeng sabihin na siya yung may-ari. So, anyway, kalat naman na yan. So, nasa public domain na yan. So, yan. Pero itong sa kabila, ako po ang gumawa niya. Painstakingly. Ang ganda na maitsura nila. Talagang kitang-kita mo talaga kung paano sila magasta. Ayan, natakpan ko naman si Amy Marcos.
Anyway, sige na. Sana nakapagturo ko siyang kaisipan, haplos ng mga puso at napabago pa na yun sa buhay, lalo lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanilang Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanilang UP, serve the people. Sa Lunes po, meron namang impeachment trial, di ba? Tingnan natin kung anong gagawin ng impeachment court. Kung magbibilang sila, magko-compare sila ng mga papeles, mga dokumento. Okay, namimiss ko na si Lorna Kapunan. Gusto ko siya makita uli sa Lunes. At nakakaliw talaga siya. So anyway, sa Lunes po, sa hapon ulit tayo. Baka sa gabi na tayo mag-usapan politika dahil ako po ay may meeting sa hapon. Pero after that, sa gabi, sisikapin ko po tayo magkaroon ng usapan politika. Kahit gabi na. At magkukomentaryo tayo tungkol sa mangyayari sa impeachment trial. Sige na. Lagi ko sinasabi, UP naming mahal. Animal Lasal, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Lalo-lalo sa mga team replay. Ingat po tayo lagi sa maulang panahon. Kay Typhoon Maymay, mga walang pasok sa opisina, sa mga binabaha. Ingat po tayo lagi. At sa mga bata ngayon naka-online. O sige na. Okay? See you Monday. Bye for now. Ingat lagi. Have a nice weekend.